May mga biyenan talaga na mainit ang dugo sa kanilang mga manugang. Kahit walang ginagawang masama, ay hahanapan ng butas para mag-away kayong dalawa. Ikaw, mabait ba sa'yo ang iyong biyenan? O sinasabihan ka din niya ng masakit na salita? Kung ganoon mga kawanatels ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Si Jonathan ay isang lalaking pangkaraniwan. Hindi mayaman, ngunit hindi rin naman nagkukulang sa pangangailangan. May stable na trabaho bilang isang accountant sa isang mid-size na kumpanya. At may maliit na bahay na naiwan sa kanya ng kanyang namayapang ama. Si Christina naman, sa paningin ng marami, ay isang simpleng babae. Maganda, mahinahon, at tila walang anumang masamang balak sa puso. Itinatago niya ang lalim ng kanyang yaman at ang pagkakakilanlan bilang anak ng mga kilalang bilyonaryo sa bansa na sina Don Diego at Doña Isabel. Ang rason, gustuhin man niyang sabihin, takot siyang magbago ang tingin sa kanya ni Jonathan. Ayaw niyang maging basehan ng pagmamahalan nila ang pera. Gustuhin niya na ang kanyang pagkatao, ang kanyang pagiging simpleng babae, ang maging dahilan kung bakit siya minahal ni Jonathan. 3 taon na silang magkasintahan bago nagpa siyang magpakasal. Isang simpleng seremonya sa munisipyo na sinaksihan lamang ng ilang malalapit na kaibigan. Walang mga magulang si Christina. Palagi niyang sinasabi kay Jonathan na nasa malayong lugar ang kanyang mga magulang. Mahihirap at walang telepono, kaya hindi sila makapunta. Hindi naman ito pinagdudahan ni Jonathan dahil sa totoo lang, wala siyang ine-expect na malaking suporta mula sa pamilya niya. Sapat na ang pagmamahal nila sa isa't isa. Matapos ang kanilang kasal, nanatili sila sa maliit na bahay ni Jonathan. Hindi pa rin nakakapagtrabaho si Christina dahil sa hindi inaasahang pagbubuntis. Sa puntong ito, nagpasya si Jonathan na alukin ang kanyang ina si Aling Mercy na manirahan na lang sa kanila para may kasama si Christina habang siya ay nasa trabaho. Sa isip ni Jonathan, maganda ang ideyang ito. May magbabantay sa asawa niya at hindi ito mag-iisa sa bahay. Ngunit si Aling Mercy ay may ibang pananaw. Alam niyang mahirap lang ang pinanggalingan ni Jonathan, kaya nang malaman niyang ganun din ang sitwasyon ni Christina, lalong tumigas ang kanyang pag-iisip. Sa kanyang isip, dapat ay isang mayamang babae ang asawa ng kanyang anak para maiahon sila sa kahirapan. Pero ito, isang walang-wala lang ang napangasawa ng anak niya at lalong nag-alab ang puso niya nang malamang buntis si Christina. "Bakit ka nagpakasal sa walang-wala?" Galit na tanong ni Aling Mercy kay Jonathan isang gabi. Ngayon, dadagdag pa yung bata sa problema natin. Paano ka makakapagtrabaho ng maayos kung mayat maya ay kailangan mong umuwi para alalayan ang asawa mo? "Ma, mahal ko si Christina. Magkakaroon din tayo ng sariling pamilya. Hindi tayo pababayaan ng Diyos," sagot ni Jonathan. Hindi natuwa si Aling Mercy. Mula nang manirahan sila sa iisang bubong, si Christina ang naging kawawa. Siya ang nagluluto, naglilinis at naglalaba. Pero kahit ano pang gawin ni Christina, hindi ito maipasa sa matang mabuti ni Aling Mercy. "Christina, yang mga pinagkain mo, parang ipinambayad utang," sigaw ni Aling Mercy isang hapon. "Hindi ka na nga nagtatrabaho, ang gastos mo pa rin. Ang tamad-tamad mong babae ka. Inaasahan mo lang si Jonathan." Nakayuko lang si Christina. "Sorry po, ma. Susubukan ko pong maging mas matipid." "Susubukan? Susubukan?" "Hindi yung susubukan. Gawin mo. Kung hindi ka lang buntis, sigurado akong pinalayas na kita rito." Iyak nang iyak si Christina sa banyo. Mahal na mahal niya si Jonathan.
Pinili niyang tiisin lahat ng ito para hindi siya maging dahilan ng pag-aaway ng ina at anak. Ayaw niyang mawala si Jonathan sa kanya. Para sa kanya, si Jonathan ang kanyang mundo. Ang yaman ng kanyang pamilya ay hindi mahalaga kung hindi naman siya masaya sa tabi niya. Ang matinding pagmamahal na ito ay nagpatingin kay Christina na magtiis sa lahat ng insulto. Minsan, kinakain niya ang luha habang kumakain. Minsan, pinipigilan niya ang sarili na sagutin ang biyanan dahil ayaw niyang masaktan si Jonathan. Isang araw nagdagdag pa ng tindi ng tensyon ang sitwasyon habang naghihintay si Christina ng pagkain na niluluto ni Aling Mercy. Biglang sinabunutan siya nito. Sinalubong niya ang mukha ni Christina ng isang lata ng sardinas na kanyang binuksan. Yan ang pagkain ng mahirap. Ubusin mo yan. Di ka karapat-dapat sa karne ng manok. Sigaw ni Aling Mercy. Tumulo ang dugo sa noo ni Christina sa sahig. Hindi na niya napigilan ang luha, ngunit nanatili siyang tahimik. Sumandig lang siya sa pader. Nilinis ang dugo sa noo at lumuha. Alam niyang darating din ang araw, ngunit hanggang araw na yon, tiniis niya. Isang araw malaki na ang tiyan ni Christina. Nasa ika-7 na siyang buwan ng pagbubuntis. Si Aling Mercy ay tulad ng dati. Nagsasalita ng masakit habang naghahanda ng tanghalian. Biglang may nagring sa gate. Isang mamahaling sasakyan ang huminto sa harapan ng bahay. Isang mag-asawang nakasuit at eleganteng damit ang bumaba. Kilala mo ba sila? Tanong ni Aling Mercy kay Christina na nasa bintana. Hindi po ma, sagot ni Christina. Ngunit nang lumapit sila at tawagin ang kanyang pangalan, kumabog ang dibdib niya. Christina, ikaw ba yan? Tanong ng babae na may suot na diamonds sa leeg. Opo, sino po kayo? Ako ang ina mo, si Isabel. At ito ang ama mo, si Diego. Matagal ka na naming hinahanap. Napatalon si Aling Mercy sa kinauupuan. Sino kayo? Ano ang ibig niyong sabihin? Tumayo si Don Diego. Ako po ang ama ni Christina. Alam ko pong nakatira siya rito, kasama ang kanyang asawa. Pinuntahan po namin siya dahil nabalitaan namin na siya ay buntis. Napayuko si Aling Mercy. Kayo? Kayo ang mga magulang niya? Pero sabi niya, mahirap lang daw kayo. Nasa malayo kayo. Tumawa ng pilit si Doña Isabel. Mahirap? Nako, hindi po. Alam niyo ba na isa po siyang tagapagmana ng malaking negosyo? Pero ikinakaila niya lang po yun dahil ayaw niyang mabago ang tingin ng kanyang asawa sa kanya. Gustuhin man namin siyang suportahan, pinili niyang manatiling simple rito sa asawa niya. Lumingon si Aling Mercy kay Christina. Christina, totoo ba? Tumango si Christina. Opo ma, pasensya na po at hindi ko agad sinabi. Gusto ko lang po na maging pantay ang tingin namin sa isa't isa. Napayoko si Aling Mercy at biglang nahiya. Biglang bumalik sa kanya ang lahat ng sakit na ginawa niya kay Christina. Ang mga insulto, ang pagtapon ng sardinas, ang pananakit. Ngayon lang niya naisip na ang babaeng ito pala ay kayang baguhin ang buhay nila. Pero inapi niya. Maya-maya lamang dumating si Jonathan galing sa trabaho. Ma, Christina, may bisita? Jonathan, tawag ni Christina. Lumapit siya sa kanyang asawa. Ito nga pala ang aking mga magulang. Nagulat si Jonathan. Ha? Pero sabi mo, pasensya ka na, sabi ni Christina. Gusto ko lang namang malaman mo na mahal kita, kahit ano pa man ang estado ng buhay namin. Napayuko si Jonathan. Hindi naman mahalaga ang pera para sa akin pero bakit mo itinago sa akin? Dahil mayaman pala sila?
Biglang sabi ni Aling Mercy, nanginginig ang boses. Marami pala silang pera. Ma, huwag po nating gawing issue ang pera, sabi ni Jonathan. Masaya ako kay Christina kahit mahirap lang kami. Dahil sa presensya ng mga magulang ni Christina, nagkaroon ng pagkakataon si Aling Mercy na magbago. Ngunit sa oras na yon, masaya ang lahat. Pinayuhan ng mga magulang ni Christina ang mag-asawa na huwag magmadali. Kahit ano pang buhay ang inyong piliin, kami ay nasa likod nyo, sabi ni Doña Isabel. Kinabukasan nagpaalam na ang mag-asawang Don Diego at Doña Isabel. Pero bago umalis, sinabi nila na may sorpresa sila para sa mag-asawa. Habang nasa kotse, nagsalita si Doña Isabel. Diego, parang may kakaiba sa galaw ng biyenan ni Christina. Parang masyadong nagmamadali bumuti nang malaman ang katotohanan. Oo nga sabi ni Don Diego. Pero wala tayong magagawa. Mahal ng anak natin ang asawa niya. At kung saan siya masaya, suportahan na lang natin. Pagkatapos umalis ng mga magulang ni Christina, nagpasya siyang lumipat kasama si Jonathan. Ma, may binili po kaming bahay para po sa amin ni Jonathan. Galing po sa parents ko. Lilipat na po kami. Nagulantang si Aling Mercy. Anak, wag naman. Pasensya na sa lahat na nagawa ko. Hindi ko na uulitin. Pakiusap, manirahan kayo rito. Ako na ang magbabantay sa inyong baby. Tumango si Christina. Ma, kung hindi po namin nalaman ang lahat ng ginawa mo sa akin sa CCTV na nakalagay sa kusina, hanggang ngayon po, ganun pa rin po ang trato niyo sa akin. Isang aral po ang natutunan ko. Kapag pinayagan ko pong manatili, uulitin niyo lang din po ang lahat, kaya mas mabuti pa pong lumipat kami. Napayuko si Aling Mercy. Niyakap niya ang mga paa ni Christina. Pasensya na. Marami na akong nagawang kasalanan sa inyo. Pinagmukha kong kawawang anak ko pero hindi ko inasahan na ikaw pang magbabago sa takbo ng buhay namin. Huwag kayong umalis pa nga ako. Magbabago na ako. Napatingin si Jonathan sa asawa. Christina, bigyan natin siya ng isang pagkakataon. Napabuntong hininga si Christina. Sige ma, pero kung may mangyari man ulit na masama, aalis na po kami. Nagkaroon ng masayang buhay ang mag-asawa. Sinilang nila ang kanilang anak. Ngunit isang araw, may natagpuan si Jonathan na USB drive sa drawer ng kusina. Nakasulat doon ang CCTV backup. Pinanood niya ang laman. Doon niya nakita ang lahat ng pagmumura, paghahagis ng pagkain, at panakit ng kanyang ina kay Christina. Nakita niya ang pag-iyak ng asawa sa banyo. Nakita niya ang sakit na tiniis ni Christina para sa kanya. Doon nagsisi si Jonathan. Lumabas siya ng kwarto at kinompronta ang kanyang ina. Ma, napanood ko ng CCTV. Bakit mo ito ginawa sa kanya? Tanong ni Jonathan habang hawak ang USB. Nakita ko ang lahat. Pinagdusa mo si Christina. Napayuko si Aling Mercy. Jonathan, patawad. Nadala lang ako ng emosyon. Patawad. Basta ma, umalis na kayo rito. Lilipat na kami. Hindi na kita ulit kailangan sa buhay ko. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo, nasaktan ko ang asawa ko. Hindi na ito mauulit. Niyakap ni Aling Mercy ang sarili. Umuwi siya sa lumang bahay na mag-isa. Sa pagtanda, pinagsisihan niya ang lahat. Ang perang pinangarap niya ay natamo na ng kanyang anak. Ngunit ang pamilya na pinapangarap niya ay nawala sa kanya. Si Jonathan at Christina ay masayang namumuhay sa bagong bahay na binili ng mga magulang ni Christina, na tinanggap sila kahit na hindi sila mayaman sa simula. Ang buhay ay puno ng aral. Minsan ang pagiging mayaman ay hindi sa pera nakaupo, kundi sa kabutihan ng puso. At si Aling Mercy sa pagtanda niya, natutunan niya ang pinakamahirap na aral. Ang perang pinangarap ay hindi pala makakapalit sa pagmamahal sa pamilya. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell
para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.